Assalamualaikum at magandang umaga sa ating lahat. Ako po si Tambak Monisa, ang unang tagaulat ngayong umaga. At ang ating pag-aaralan ngayon ay tungkol sa ika-6 na aralin, ang pagbasa. Ang pagbasa ay isa sa 4 na makrong kasanayan ng wika. Ang 4 na makrong kasanayan ng wika ay pakikinig, pagsasalita, pagbasa, at pagsusulat. Ayon kay James D. Valentin, ang pagbasa ay mental food. Dahil daw, sa pagbabasa, may natututunan tayo, nakakakuha tayo ng informasyon at naiintindihan natin ang mundo. Dito sa aralin na ito, hindi lamang natin matututunan ang kahulugan ng pagbasa, kundi matututunan din natin ang mga paraan para maging epektibong mambabasa. Sa pagtatapos ng aralin na ito, inaasahan ng mga mag-aaral na maipaliliwanag ang kahulugan ng kasanayan sa pagbasa, maisa-isa ang yugto ng pagbasa, at ang pangatlo ay magagawa ang mga makrong kasanayan sa pagbasa. Ano nga ba ang pagbasa? Ang pagbasa ay pagkilala sa mga salita at pagkuha ng ideya mula sa nakasulat na simbolo. Ito ay paraan ng pag-unawa sa mensahe ng author. So, ibig sabihin, ang pagbasa ay ang pagkilala natin sa mga salita at kung paano natin to intindihin ang mga mensahe ng manunulat o ng isang teksto. Ayon kay Goodman, 1967, 1971, 1973, ang pagbasa ay parang guessing game gamit ang dating kaalaman. Sabi niya, ang pagbasa ay parang hula-hula o guessing game. Ginagamit natin ang dating kaalaman natin para maintindihan ang ibig sabihin ng ating binabasa. Ayon naman kay Cody, 1979, ang pagbasa ay kailangang iugnay ng mambabasa ang kanyang dating alam sa bagong binabasa para mas maintindihan ito. So, sabi niya, malaki ang papel ng ating mga stock knowledge or mga dating kaalaman para mas maunawaan natin ang ating binabasa. Bakit nga ba mahalaga ang pagbasa? Diba't sabi ni James D. Valentin kanina, ang pagbabasa ay mental food, pagkain ng ating utak. Kaya kung gusto nating tumalino, mabusog ang ating utak, magbasa tayo ng magbasa. Mahalaga ang pagbasa dahil una dito, nakakakuha tayo ng impormasyon at bagong kaalaman. Tama, sa pagbabasa, nakakakuha tayo ng mga mahahalagang impormasyon at nadadagdagan ang ating mga kaalaman. Pangalawa dito ay pampalawak ng isip, emosyon at karanasan. Dahil sa pagbabasa, lumalawak ang ating kaisipan. Ginagamit natin ang isip natin para intindihin ang ating binabasa. Pinapalawak natin ang ating kaisipan upang unawain ang mensahe sa isang teksto. Nagpapatatag ng ating mga emosyon. Sa simpleng quotes or motivational quotes na binabasa natin, ay namomotivate tayong lumaban sa buhay. At sa mga karanasan ng mga author, ng manunulat, dahil sa kanilang mga malikhaing sulat, ay may natututunan tayong mga aral sa kanilang mga karanasan. Sa kwento ng kanilang buhay, may natututunan tayo dahil sa ating pagbabasa ng kanilang mga sulatin. At ang panghuli sa bakit mahalaga ang pagbasa ay pang-aliw, pampalipas oras at personal na pag-unlad. Sa pang-aliw, di ba mayroon mga sulatin ng mga comedy na pampaaliw? Doon natin nililibang ang ating sarili. Kung may mga mabibigat tayong pinagdadaanan, nagbabasa tayo ng mga nakakaalyong aklat or sulatin para tayo ay maging masaya.
Isa rin ito sa ating mga coping mechanism. Kung tayo nalulungkot, nagbabasa tayo ng mga nakakaaliwang sulatin. Sa pampalipas oras naman, imbes na gumawa tayo ng mga walang kwentang bagay, ilaan natin ang mga oras natin sa mga walang kwentang bagay, mas ginugusto na lang natin na ubusin ang oras natin sa pagbabasa para naman madagdagan ang ating kaalaman at hindi pa masayang ang ating mga oras. Sa personal na pag-unlad naman ay ito ay para sa ating sarili, sa ating self-improvement. Gustuin nating lumawak ang ating kaalaman ng ating bokabularyo. Sa pagbabasa, may ilang konsiderasyon, hindi lang basta-basa. May ilang bagay tayong dapat isaalang-alang. Dapat kusang loob at may interest ka. Marunong kang umintindi ng binabasa. Marunong magbasa ng tama ang bilis. At tahimik at may focus. Pwede din naman malakas at least yung focus at yung teksto, mensahe ng isang teksto ay naiintindihan natin ng tama. Ngayon, alamin naman natin kung ano ang mga benepisyo ng pagbabasa. Una dyan ay nadadagdagan ang ating kaalaman. Siyempre. Pangalawa, gumaganda ang memorya at bokabularyo. So, ang pagbabasa ay tumutulong para hindi tayo maging makakalimutin. At siyempre, dumadagdag or nadadagdagan ang ating mga bokabularyo. Sa pangatlo, tumataas ang self-confidence at self-esteem. Siyempre, pag marami tayong nababasa, lumawak ng ating mga kaalaman, marami tayong bokabularyo, mas nabuboost ang ating confidence, lalo na sa public speaking. Diba? At ang panghuli ay nakatutulong sa tagumpay sa buhay. Siyempre, yun talaga ang isa sa pinakamalaking benepisyo ng pagbasa ay ang pagiging matagumpay or tumutulong sa atin upang maging matagumpay tayo sa buhay. Isa sa patunay na ito ang pinakamalaking benepisyo na nakukuha natin sa pagbasa ay dahil sa lahat ng professional, lahat ng successful sa buhay ay marunong magbasa at magagaling magbasa. Ngayon naman, dumako tayo sa mga teorya ng pagbasa. Una dito ay ang teoryang bottom-up. Sa teoryang ito, ang pagbasa ay nagsisimula mula sa teksto papunta sa isip ng mambabasa. Ibig sabihin, sunod-sunod na kinikilala ng mambabasa ang mga letra, nagiging salita, nagiging pangungusap, at sakalang ito naiintindihan. So, ang focus ng teoryang ito ay una nating inaaral ang mga salita at letra, hindi muna ang kabuuang kahulugan. Naintindihan? Sa madaling salita, itong teoryang bottom-up ay una nating inaaral ang mga letra, kasunod ay ang mga salita kung paano natin ito basahin, at ang panghuli ay kung paano natin ito intindihin. Maliwanag? Ang pangalawa ay teoryang eskema. So, sa teoryang ito, ginagamit ng mambabasa ang dating kaalaman o karanasan para maunawaan ang binabasa. So, madali lang ito, ginagamit natin ang mga dati nating kaalaman para mas maintindihan or para maintindihan natin ang ating currently na binabasa. Naiintindihan? So, sa pangatlo, teoryang top-down. Ito ay kabaliktaran ng bottom-up. Nagsisimula ang pagbasa mula sa isip ng mambabasa, ayun ang top, patungo sa teksto, ayun ang down. So, top-down, mula sa isip ng mambabasa, patungo sa teksto. Ginagamit dito ang inaasahan at sariling karanasan para maunawaan agad ang binabasa. Halimbawa nito ay bago ka pa man magbasa ng isang kwento, nahuhulaan mo na kung ano ang magiging laman nito dahil sa karanasan o hilig mo. So, sa madaling salita, kung mayroon ka ng maraming nabasa,
kahiligan, karanasan, nakikita mo pa lang yung title or nababasa mo pa lang yung title, alam mo na yung takbo ng storya or ng sulatin na iyon. Naunawaan? Iyon ang teoryang top-down mula sa isip ng mambabasa patungo sa teksto. At ang pang-apat at panghuling teorya ay ang teoryang interactive. So, ito ay pinagsamang teorya ng bottom-up at ng top-down. Sa teoryang ito, may interaksyon sa pagitan ng tekstong binabasa at ng kaalaman ng mambabasa. Meron din ditong nangyayaring scaffolding or support ng isang guro or ng kahit sino para mas maunawaan yung binabasa. So, sa madaling salita, itong teoryang interactive ay pinagsasabay natin. So, while nagbabasa tayo ay iniintindi na natin iyong mensahe ng isang teksto. At kung may hindi tayo naunawaan ay humihingi tayo ng guide or tulong para intindihin or mas maunawaan iyong binabasa natin. So, naintindihan? So, ang focus nitong teoryang interactive ay sabay na pagproseso ng teksto at kaalaman gamit ang tulong ng guro at sariling karanasan. Iyon ang apat na teorya ng pagbasa. So, sa bottom-up, teksto muna, saka isip, basahin mo na lahat ng salita bago intindihin. Sa eskema naman, dating kaalaman, gamit ang karanasan para maintindihan ang teksto. Sa top-down naman, isip muna saka teksto. Prediksyon, kaalaman, bago babasahin. So, sa interactive naman, kombinasyon ng dalawa. May interaksyon sa teksto at isip, tulong ng guro or ng sinuman. Ngayon naman ay dadako tayo sa mga paraan ng pagbasa. So, meron tayong dalawang paraan ng pagbabasa, ang malakas na pagbasa at tahimik na pagbasa. So, sa malakas na pagbasa ay madalas nating ginagawa sa pampubliko, gaya tulad ng ikaw ang speaker. So, dapat malakas yung pagbabasa mo. So, lagi nating pakatandaan kapag malakas ang ating pagbabasa ay dapat gumagamit tayo sa tamang bilis ng pagbasa at yung posture ng tindig natin is maayos at yung mga salita natin ay buo para mas madaling maintindihan. Sa tahimik naman na pagbabasa ay ito yung anyo ng pagbabasa na ang tuon ay sa sarili lamang. So, tulad halimbawa ng pagbabasa na ang gamit lang natin ay mata. So, ito ay tahimik na paraan ng pagbabasa. Ngayon naman ay dumako tayo sa skimming versus scanning. So, sa skimming, mabilis ang tingin para makita ang pangkalahatang ideya. So, dito sa skimming ay mabilis ang tingin nga ang ginagawa natin. Halimbawa nito ay ang module. So, nagpo-focus na tayo sa objective kasi doon sa objective ay iyon ang pangkalahatang ideya. Binabasa natin ang objective at nalalaman na natin kung saan patungkol iyong aralin. So, sa scanning naman, masusing pagbasa para hanapin ang tiyak na impormasyon. So, itong scanning ay naglalaan tayo ng maraming oras sa pagbabasa para tiyakin na ang impormasyon na makukuha natin ay tama or para hanapin yung tiyak na impormasyon ng isang teksto. Iniintindi natin, inuusisa natin ang isang aralin para makuha ang tiyak na impormasyon. Ayun lamang po at maraming salamat. Naway may natutunan kayo ngayong araw.